Good morning! Kumusta po kayo? Alam ko, dinatnan kayo ng video ito ng may punong kapayapaan at kapanatagan dahil nasa atin po ang mahal na Panginoong Hesukristo, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang biyaya. Talakayin po natin ang nangyayari sa mundo. Okay? So, makikita po natin na magkumpara lang tayo. Ito lang po, hindi ko na po papahabain. Ikumpara mo lang ang 10 years ago sa ngayon. That was 2016, right? Ngayon, 2026. Tama, 10 years nga. Ang kaibahan ay hindi po natin maikakaila na milya-milya po ang mga nagbago sa loob lamang po ng 10 years. At ang pinakamalaki po na ibinigay ng pagbabagong ito sa mundong ito ngayon ay ang AI, Artificial Intelligence. Ito po ay maganda. First and foremost, I would like to thank the Lord for this. Magagamit natin to sa iba't ibang paraan para maaliw tayo, which is nice. Pero alam po ba ninyo, pag nakikita ng Diablo na may isang bagay na ginagamit, at alam niya makikinabang siya, gagamitin din po niya. Ganyan mag-work ang devil, no? Kaya ang dami po mga Bible scholars, they believe, no? Na ang escalating, or should I say, ang escalation ng mga pangyayari sa mundo ngayon, dati makikita mo ang pagbabago, mga 20 years. Tapos, mixi, naging 25 years, no? Naging 10 years. Tapos naging 5 years. Ngayon, ang pagbabago po ngayon, makikita mo, in a matter of months. Kahapon po, naitala po dito ang napakainit na temperatura. Sinasabi nilang masamang hangin yon at bad for the health. It's a very poor quality of kind of air na hindi maganda sa katawan. Kita nyo, walang kahangin-hangin. Pero ngayon medyo okay naman na po. Makikita mo yung ulap medyo. I'm not saying it's very clear but it's still cloudy, pero at least hindi katulad kahapon. Yung mga bagay na ganyan, ano pa? Diwa ng tao. Ugali ng tao. Hindi niyo po ba napansin? Noon uso pa yung, uy, tikman mo naman tong iniluto kong adobo. Tikman mo naman tong chop suey ko. No? At nalungkot din po ako dahil yung mga taong gumawa ng ganyan, ngayon wala na po sila, patay na po sila dahil sila po yung mga older generations na nung bata kami, ito yung mga pinagmamanuhan namin. Ito yung mga taong pinupuntahan namin sa mga bahay tuwing Pasko at binibigyan kami ng 100, 200. Ngayon wala na po sila. At yung isa po inilibing the other day at the age of 79. And it's so sad, no? You grew up with these very loving people. And yet you are realizing that one by one, or should I say, almost all of them are beginning to fade. Nawawala na sa mundo, no? At tayo po ngayon, nakikita natin yung pagbabago. We have the comparison between then and now. Very, very different. Night and day difference. Okay? So, ano po ang mangyayari ngayon? Since pabago ng pabago, di ba may mga sinasabi sila na, oh, don't worry, babalik din sa normal ang lahat. Oh, don't worry, magiging ayos din ang lahat. Magiging okay din ang lahat. No. 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 Papunta na po yan sa escalation ng mga prophecy. Okay? At ang pinaka matindi po, no, na mangyayari dito ay kapag ang mga senyales na ito ay talagang alam mo na nandyan na, nagkakaroon na ng gulo, gera dito, gera doon. Hindi ko pa po nabuksan ano ba nangyari ngayon kay President Trump doon sa sinabi niya sa Iran. Hindi ko pa po alam ngayon habang ginagawa ko itong video ito. I still don't know yet. I haven't still opened the YouTube app. At I don't know, no? Pero isa lang po ang alam ko. Papunta na po ng papunta doon. Wala na po yung mangyayaring. Kung meron magkaroon ng peace,
katuparan pa rin ng hula yon. Kasi ayan na po yung false peace. When they say peace and safety, that's it. No? At mangyayari na nga po ang mystery na tinatawag na pagdagit sa atin, na tinatawag na rapture of the church. At pag tayo po ay na-rapture na, tayo po ay nadagit na, tayo po ay nakuha na, yung mga na-left behind po, gagawa sila ng napakalaking desisyon sa kanilang buhay. Ito po ay ang pag-take ng marka ng halimaw o ng mark of the beast. Alam niyo po bang ito po yung point of no return. This is now the point of no return. Pag natatakan ka na niyan, hindi mo pwedeng sabihin, God is understanding, the Lord Jesus is very understanding, very loving. He will understand me. Nagugutom kasi ako kaya kinuha ko yung mark. No. Dahil yun po ay seal of ownership. Hindi ng Diyos, kundi ng Diablo. No? Sa'yo. Kung natatakan ka. Kaya nga po, uulit-ulitin ko kung sakaling ikaw ay nanonood at naganap na po ang rapture, nakita mo tong video, wag kang magpapatatak ng 666. And I know because of the goodness of the Lord, may He use this video, mapanood ninyo ito kung wala na kami, nadagit na kami, no? Na rapture na kami. Yun po yun. Wag kayong magpapatatak dahil wala na pong pag-asa. Yung iba magpapatatak. Alam niyo ba darating sa punto na ganito? Habang nakapila sila, yung iba magdadalawang isip. Maski yung mga nakabasa ng Bible, kasi may mga makakabasa ng Bible during that time. Sasama sila una sa mga mananampalataya, yung mga tribulation saints, nandun sila, nag-gather sila sa mga silong, kung saan-saan, sa mga cave. Pero may iba doon talagang magdadalawang isip. Nagugutom na ako, gusto ko na talagang kumain. So, huwag kayong gagaya kay Esau. Pinagpalit niya yung birthright niya. Tingnan niyo nangyari, disaster ang kapalit. Mas lalo po dito, higit pa kay Esau ang mararanasan niyo kasi impyerno po ang mararanasan niyo. Nagugutom ka ngayon pansamantala, gusto mong kumain ng halimbawa, may pinapakita roon sa panahon na yan, magpapakita sila ng mga manok na masasarap. Ikaw, gutom ka na payat ka na. Tapos sasabihin mo, ay maiintindihan naman ako ng Panginoon eh. Oo, kaya magpapatatak ako. No way. Oo, God is good. Pero ang usapan, tinake mo ang marka ng beast. That's a seal of ownership, not from God. Again, ulitin ko, it's not from the Lord. It's from Satan himself. No? Si Satanas po pala, bigyan ko po kayo ng background. Kaya po nagkaroon ng rebellion sa langit. Ay gusto talaga niya sambahin siya eh. Meron siyang pangarap na siya ay masamba. Siya ay sikat. Ayan po, utak ng mga tao ngayon eh. Nakikita niya mga tao gustong sila laging sikat, mga ganyan. Nandyan po ang anyo ng kasamaan ni Satanas sa kanila. No? Kaya ingat po sa mga ganyan tao. Samahan natin ang mga humble na loob ng mga tao. Dahil ito po, may magandang pakinabang po sa kanila kaysa sa mga mayayabang. Ang kahampugan, kayabangan ay karakter ni Satanas. Kaya nga po siya tinapon eh. No? Ganyan po ang karakter ng Antichrist. Gusto niya masamba siya. Pero sa likod po nun ay ang Diablo mismo na si Satanas o si Taning. Siya mismo ang may pakana ng lahat ng iyon. Kaya ako po, naniniwala po ako, no? Na ito pong mga nangyayari po ngayon, nag-e-escalate po ng husto at malapit na po talaga sa tatakan. Pero bago ang tatakan, dagit muna. Ano po? Dadagitin tayo dahil yun ang sabi ng banal na aklat ng Bible. No? Kaya ang pre-trib ay totoo at nananatiling tanging katotohanan pagdating sa mga views na yan. Kaya kung believer ka ni Lord Jesus, be confident. Kung malapit na po ang second coming, abay mas malapit na po ang tinatawag na the rapture of the church. At kung naglagak ka na ng tiwala kay Jesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, titiyakin ko sa iyo ngayon pa lang, ikaw ay dadagitin. Ikaw ay kanyang ira-rapture. Magkakasama-sama tayo sa heaven habang ang mundo ay dumadaan sa 7 taon ng tribulation. Okay? Yun po. Salamat po and God bless. Thank you po.